Jairon, POV. Na-enjoy ka ba? Agaw pansin ko na tanong kay Anessa na naglalakad kami palabas ng theater. Ngumiwi siya na may mabibigat ang mga mata. Buong oras namin na pinanood ay natutulog siya. Wala yun sa akin, sa kauna pa lamang ay sinabi niyang nababagot siya sa mga ganito. Na-enjoy kong matulog, aniya. Inakbayan ko siya, in fact napunungan ng laway mong balikat ko eh. Pigil ang tawa kong biro. Hindi nga, hindi ako ganyan no, giit niya sabay kurot sa tagiliran ko. Umungol ako kaya hindi ko mapigilang matawa. Kinurot ko ang pisngi ni Anessa, saka tinadtad siya ng halik. Kinikiliti siyang nilalayong sarili. Get a grip, lumalalim ng gabi oh. Kailangan na nating umuwi, sabi ni Anessa. Namungay ang mga mata ko. Bumilis ang tibok ng puso ng madarama, ang pagkasabik na may halong pagnanasa at bumaba ang masuyo kong boses. Can I see you in my bed tonight? Hinampas niya ng kamay ko sa mukha ko. It's prohibited, pakli niya. Mag-asawa na tayo ngayon. Walang sino man ang magchichismis sa atin na nagsasama tayo sa isang kwarto. Seryoso at madiin kong sambit. Bumakas ang kaseryosohan sa mukha ni Anessa. Hindi pwede kasi hanapin ako ni Raven. Nainis ako sa desisyon niya matulog kasama ang anak namin. Namulsakot nagpatiunang naglakad. Malaki na si Raven, hindi niya na kailangan ng babysitter. Umiiyak yon kapag nag-iisa, rason niya na tila hinahapo kakahabol sa akin. Ako ba, hindi iyak kapag nag-iisa ngayong gabi? Buwelta ko, ha? Bakit ka naman iiyak? Hindi ka na baby. Of course, baby mo ko. Nayayamot siyang bumungis-ngis. Huminto ako para lingunin siya at sinipat na may pagtatampo. Feeling baby, ang laki-laki mo na kaya mo na mag-isa. Ayoko malamig, gusto kong mainit mong yakap. Kumibit balikat siya, para kang bata. Sasabayan kitang matulog next week kapag naka-adjust na si Raven. Tinalikuran ko siya. Binilisan ng lakad para iwanan siya. Gusto kong ipakita na tutol ako sa desisyon niya. Tahimik at nakaismid ako hanggang marating ang kotse namin. Nainis ako sa pagiging ignorante ni Anessa sa hilatsa ko. Hindi niya ako nakikitang nagtatampo. I hate her being cold sometimes. Hawak kong handle ng pinto nang nilingon siya. Yakap niya sarili tinimas-himas ang braso. Kumunot ang noo ko sa pinili niyang damit. Sino bang nagsabi na mag-sleeveless siya? Alam niyang lumalabig ang gabi. Dagli kong hinubad ang blazer at pinatong sa balikat niya. Bumusangot siya, hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. Lalo kong nayamot. Palaging bukang bibig mo si Raven, minsan naiwanan na ako. Of course, anak ko yon, diretsahan niyang tugon. Mas importante pa siya kaysa sa akin, nagmamaktol kong saad. Nalaglag ang panga niya. Of course, mahal ko siya. Mas mahal mo kaysa sa akin. Sukat nung ibinuksan ko ang sasakyan. Nanginig yata ako sa pakiramdam na tinatawag nilang unfair. Isisilid ko na sana ang katawan ko sa driver's seat ng may mainit na katawan ng yumakap sa likuran ko. Namangdama ko ang kabog ng kanyang puso. Don't be like that, Jairon. Sarili mong anak pinagsasilosan mo. Pareho ko kayong mahal, pantay yun at walang lamangan. Puno ng sinseridad ni Anessa na bulong. Tila may maligamgam na bagay na humaplos sa puso ko. Lumambot ang ekspresyon ko at natunaw ako sa tamis ng tinig niya. Bumuntong hininga ako na hinarap siya, saka tinugunan siya ng mahigpit na yakap. So, you should sleep with me tonight. Untag umulit na sa himig ko ang kalandian. Kumalas siya at minigyan ako na nag-aalinlangan na tingin. I can't, tanggi niya. Wala naman akong balak na dagdagan natin si Raven. Gusto ko lang na makatabi kang matulog. Saka pagod ako ngayon, ang sama naman ng iniisip mo. Pumasok na ako sa sasakyan, nakalimutan kong silbihan siya. Kawawang Anessa, kusang minuksan ng pinto at pumasok ng mabilis. Natatakot siya na patakbuhin kong sasakyan. Promise, next week masusolo mo na ako, aniya habang sinusuot ang seatbelt. Tinulungan ko siya nang hindi niya masilid ang lock. Nagkatitigan kami bago hinaplos ang pisngi niya at mga halikan siya sa labi. Umurong siya, maring inilapat ang mga labi tiniwas ang tingin. And now, you won't allow me to kiss you. Nagtatampo kong binalik ang sarili sa pagmamaneho. Tahimik kami nagbiyahe pa uwi ng mansyon. Naalarma siya nang hindi ako umimik hanggang sa marating namin ng sala. Binawi ko ang blazer nang tinanggal niyang takong niya at binitbit yon habang paakyat kami ng hagdan. Nang hindi si Anessa makatiis, initsan niya ang sandals at tinapon ng sarili sa akin. Nabitawan kong blazer nang dumakit ako sa dingding. Nandilat na siniil niya ako ng halik. Siya mismo nagtatrabaho sa akin.
Kumapit ako sa bewang niya at nagpatianod sa nakakalasing niyang halik. Laking gulat ko nang pini-French kiss niya ako. Kailan pa siya naging good kisser at mas nauhaw kaysa sa akin. Hindi rin ako makakapayag na matalo niya. I lean in, our lips meeting in a tentative, feather-light touch, but it didn't stay gentle for long. I deepened the kiss. Tilting my head slightly as my tongue parted her lips, exploring deliberate slowness. She responded, her hands clutching my shirt as she leaned into me, matching my fervor. Humihinto lang kami kapag kukuha ng hangin. Namalayan kong binuhat ko siya. Yakap ng mga paa niya ang bewang ko at nasa leg kong dalawa niyang kamay. Malakas ang kapit ko sa bewang niya. Humahangos sa bawat niyang halik. Lakatakbo ang ginawa ko sa kahabaan ng pasilyo. At nakundalin si Anessa sa kama. Binaba ko siya sa gilid ng pintuan. Wala kaming tigil sa halik at inihimas namin ang lahat ng parte ng katawan namin. Sinusubukan kong kapkapin ng doorknob pero hindi na-distract ako sa pagpisil niya sa dibdib ko. Nilagay ko sa pagitan ng hita niyang isang binti ko. May kung anong lumalaki na kasi sa baba ko. Hindi ko na kayang pigilan pa. Gusto ko na siyang tuklawin. Dumaing si Anessa nang nilapit kong labi sa tenga niya at kinagat-kagat. Pareho kami nagliliyap at parang nilalagyan sa init na nararamdaman. Nagawa kong pihitin ng pinto matapos ang ilang minuto. Kinabig ko siya, inakyat ang isang binti sa bewang ko. Kaya lumabas ang putit makinis niyang binti. Mom? Dad? Mistula kami naging bato nang umalingaw-ngaw ang paus na boses na anak namin. Huminto kami at sabay na lumingon. Kinukusot ni Raven ang mga mata, nakapajamat at tangan sa kanang kamay ang flashy. Nagising kami sa realidad ng mga ganitong bagay hindi basta-bastang ginagawa kapag may anak na. Tinulak ako ni Anessa, hinawi niyang buhok na nilapitan si Raven. Binuhat niya ito at dinala sa kwarto nito. Dismayado akong bumuga ng hangin sabay sandal sa frame ng pinto. Miyerkules na umaga. Hindi pa nakakasimulang araw at heto ako't nalulunod sa tambak na paperworks. Dismayado pa rin ako sa nangyari kagabi. Binigyan ko ng masamang tingin ng desk na binabaha ng contract at reports. Bawat isa nagsisigawang mapansin ko. My head job and endless signatures and emails taking their toll. Mas dumaming kliyente matapos ang issue ng pamilyang ito. Sa sobrang abala ko, hindi ko napuna ang katok sa pinto. Come in, usal ko na hindi nagkaksaya ng oras ni angat ang ulo. Sumusulat ako sa papel. Then I heard it a voice I hadn't heard in a long time. The one I really disdain. Hello, Jairon. Nanigas ang kamay ko na hawak ang ballpen si smoky niyang boses. Otomatiko kong inangat ang ulo at tinagpong pagmumukha ni Melena. Ising-isi na lumalapit sa harapan ko. It's been a long time, dugtong niya. I shot to my feet, my chair scraping the floor loudly. Bumangon ang inis ko na parang tidal wave. What are you doing here? Kumibit balikat siya. Kinurbang labi na lalo kong kinainisan. I came to see you. Bigla kasi kitang na-miss at nabagot ako na manirahan sa Amerika. Siguradong na-miss mo rin ako, hindi ba? I pinched the bridge of my nose. Exhaling sharply, hanggang ngayon nagde-delusion ka pa rin. Akala ko ba nag-asawa ka niya? Isang matandang mayamang madaling mamatay. Kakalibing lang namin kaya umuwi ako. Hindi yata kami destiny. Kasi parang nandito sa Pilipinas ang destiny ko, saad niya. Pinahihilon niya ako sa kabaliwan niya. Narinig ko nag-asawa siya na matandang Amerikano para asarin ako pero hindi naman niya nagbigay epekto sa akin. Wala akong pake sa sino man ang mapangasawa niya. Tinapos ko nang namamagitan sa atin. Ano bang gusto mo? Manggugulo ka na naman ba? Lumapit siya kung saan ako nakatayo. Kinuha niyang necktie ko. Pigil ang hininga ko habang nilalarong kanyang daliri. I want to get back together. Mahina niyang bulong. Nanigas ang bagang ko sa puot. Will you stay away from me? My life is finally at peace. I don't need you disturbing it. But Melena, ever persistent, just laughed. A mocking, condescending sound that made my hands clench. Peace ha? Congratulations, narinig ko na may asawa ka na. May kakaibang nagniningning sa kanyang mga mata. What about me, Jairon? I could be your mistress. Bago ako makapag-react, sinarado niyang pagitan namin. Hinila niya ng malakas ang necktie ko dahilan para muntikang magdikit ang mukha namin. Kumunot ang noo ko nang maamoy kong sigarilyo sa hininga niya. Let go. Madiin kong pahayag sa nakamamatay na boses. I stared daggers at her, but she ignored the warning. Be mine again, bulong niya.
Sinubukan kong kumalas pero wala siyang pigil. Lalo siyang lumapit para halikan ako. You really wanna die? Husal ko. Matigas at determinado siyang burahin sa paningin ko. Ang walang hiya, hindi siya natinag. Pinalapit pa rin niyang labi sa labi ko. Eksaktong pagbuka niya ng bibig nang ginulo kami ng mga papel at folders na bumagsak sa sahig. Melena froze and so did I. Kusang bumaling ang tingin ko sa pintuan. Anessa, nagawa kong sambit sa mahinang boses at nanginginig na ngayon. Napako siya sa kinatatayuan. Tinakasan ng kulay ang kanyang mukha at nandilat ang kanyang mga mata. Hayagan ng gulat at sakit sa kislap noon. Nanginig ang mga labi at parang may gusto siyang sabihin pero pinigilan niyang sarili. Subalit tinalikuran niya kami at tumakbo palayo. Tinulak ko si Melena, wala akong pake sa malakas man yon. Nasa buong sistema kong takot. Takot na baka mawala ulit ang babaeng mahal ko at habang buhay niya akong kamuhian. Nangyari nito minsan at ayokong maulit ulit. Anessa, wait! Habol ko. Naghabulan kami hanggang sa labas ng gusali. Nakayupo siya't mabagal na hakbang kaya nagawa ko siyang abutan at hinarangan. Let me explain, pakiusap ko. Humihip ang malakas at maligamgam na hangin sa umagang ito. May ilang empleyadong dumadaan sa amin pero hindi nila kami nililingon. Hinawakan ko magkabilang balikat niya. Pulang-pulang gilid ng mga mata niya na tinabing ang mga kamay ko. You never change. Nasa vocabulary mo na yata ang pagiging cheater. Kahit saan ka magpuntay kagad ka nakakahook ng babae. Nagkamali ako magtiwala ulit sa'yo. Kahit kailan hindi kita niloko. Palagi akong hinulog sa patibong ng babaeng yun. Wala akong ibang minahal ko hindi ikaw lang, Anessa. Please, sana maintindihan mo ako. Matagal ko nang tinanggal si Melena sa buhay ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Kasi kung mahal mo talaga ako, hindi mo siya hayaang gawin yun. Oh please, she caught me off guard. Maniwala ka. Gusto niya akong akitin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa babaeng yun. Kung alam niya nga akitin ka niya, sana hindi mo siya pinapasok sa opisina mo. Ang lakas na loob niyang magmilagro sa kumpanya ko. Don't think like that. Gusto ko pa sana mga tuwiran, ngunit pinihinto niya na ako na winasiwas niyang kamay. I don't want to listen and I don't want to see your face. Linisin mo yung mga labi mo. Nandidiri ako makita yan. At tumalis ka na rin sa harapan ko. Umaapoy ni Anessa na sigaw. Humihingal siyang binabang kamay niya sa talikuran ko. Anessa! Tawag ko. Hindi siya sumagot. Nais ko siyang kausapin ulit pero may humintong taxi sa harap niya. Mabilis pa sa alas 4 niya binuksan ang pinto at walang lingon na sumakay. Dismayado at malungkot kong binagsak ang mga balikat. Pakiramdam ko parang dinaganan ako ng malaking bato at inipit ang puso ko. Hindi ko kayang masirang relasyong pinaghirapan kong patayuin. Ganito ba ako kasama para maranasan to? Dahil sa mapangahas na babaeng yun, naging mapanganib ulit ang relasyon namin ni Anessa. Nakakuyom akong bumalik sa loob. Dire-diretso kay Melena para sakalin siya. Anessa POV. Hindi ko na mabilang kung ilang buntong hininga ang pinakawalan ko. Habang tinatahak ang sidewalk na walang patutunguhan, kumikirot at masikip ang dibdib ko. Namumugto ang aking mga mata sa walang humpay na pagdaloy ng mga luha. Nangihinang mga paa ko at lumalabo ang paningin ko. Hindi ko alam kung makakatagal ako dito. Sariwa pa sa aking isipan kung paano kinabig ni Melena si Jairon at hinalikan ito sa bibig. Pinilit ko na maging matatag noon kahit na nakabitin sa ere ang paghinga ko. Tinakasan ko sila pero hindi mapapawi ang sakit na dinulot noon. Masakit sa loob ko na makitang muli silang ganoon ka-intimate. Inakala ko naghiwalay sila. Yun pala sila pa rin. Nagdududa ako ngayon sa totoong nararamdaman ni Jairon. Lalo na sa intensyon niya. Marahil ang kumpanya lang ang gusto niya, hindi ako. Napilitan lamang siya dahil kay Riven. Tumunog ulit ang cellphone ko. Maraming beses akong tinatawagan ni Jairon pero mabilis ko namang pinapatay. Hinayaan ko. Pinalipas ang matagal na panahon, subalit ayaw paawat. Hindi ko matiis kaya dinukot ko. Minasdan kong screen na may bumangga sa akin. Excuse me, bulong nito na hindi tumitingin. Nalaki ang mga mata ko nang matukoy ang maamong mukha ni Riley na medyo haggard tignan dahil hindi siya nakapag-aihit. Riley, kinakapos ang hininga kong anas bago pinatay ang cellphone. Anessa, what happened? Dumaan ang pag-alala sa kanyang ekspresyon. Natakot sa hilatsa ko. Kinabi kong damit niya at sinubsob ang mukha sa dibdib. Yumuyog-yug ang balikat kong humikbi ng 5 minuto doon.
Masuyo niyang hinagot ang likod ko. Sinikap na maging banayad para maramdaman ko na nagsisimpatay siya sa akin. Hindi ko makuhang ipagtapat ang kabuuan ng nangyari. Matapos nun ay giniyan niya ako sa malapit na fast food. Pinaupo niya ako sa kabinigyan ng isang basong tubig. "Who made this to you?" Tanong niya na may katigasan. "Meron lang, naging problema sa pamilya ko." Sumisinghap kong saad. Matapos inumin ng tubig, kumislap ang kuryosidad sa kanyang mga mata. "Sabihin mo, pwede ba kitang matulungan?" Nilapag ko ang baso, sumisinghap akong pinunasan ng mga luha gamit ang tissue na ibinigay niya. "Mahabang kwento, pero ayaw ko ng pag-isipan mo kami ng masama. Sinaktan ako ni Jairon. He cheated on me." Tapat ko. Alam niya na nagpakasal ako ng padalos-dalos dahil sa kumpanya. Sumama ang loob niya noon sa akin pero pinanatili niyang pagkakaibigan namin. Sa pamamagitan ng text message, pinagtapat niyang susuportahan niya ako pero hindi siya tatahimik kung sasaktan ako ni Jairon. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya kaya maayos lang kung ibabahagi ko ito. Tumiimbagang siya. Nagsalubong ang kilay na tila may namumuong idea kung paano pipiktusan si Jairon sa pananakit sa akin. "What? No, you're kidding, right?" Mahina ko ipinilig ang ulo, nagbabantang tumulong muli ang mga luha. Sana, pero nakita ko siya nakasamang ex niya. Ang masaklap, naghahalikan pa. He stands up abruptly, his chair scraping loudly against the floor. No way, I'm gonna make him pay for this. He can't just do this to you." Hinablot ko ang palapulsuhan niya, hinila ko siya pabalik sa kinaupuan. "Stop it please." Sino bang hindi magagalit sa ginawa niya? Winaksin niyang kamay, pumaskil ang frustration sa bawat kilos niya. "He cheated on you, Anessa. You're telling me you're just going to let him get away with it?" Binaba kong tingin sa baso, basag ang boses na namutawi sa bibig ko nang pinigilan ng paghikbi. Hindi ko kaya, ayoko magiganti dahil lang doon. Ayoko na ng sakit, mabuti pang tapusin ko na to. Nahihibang ka na ba? Kusang loob mong ibinigay ang kumpanya na hindi sinusuring totoo niyang intensyon. He stared at me in disbelief, his chest rising and falling with quick, angry breaths. Matapos ang lahat ng pagturusang natamo mo noon, hahayaan mo siya na magpatuloy na hindi malang sinisingil ang utang nito? Kaya niyang tiisin ang lahat ng kastigo sa buhay, pero ang maghiganti, wala sa kanyang bukabularyo yon. Nais niyang mamuhay na mapayapa noon, kaso mapanuksong ang tadhana. Ayaw siyang tantanan at ilagay sa katahimikan. "I don't know what to do now, Riley. I thought I knew him. I thought we had something real, but maybe I was wrong. Maybe I rushed into everything, thinking I could fix things." Nanginginig kong siwalat. He grit his teeth, his voice shaking with mixed emotion. "This is ridiculous. You rushed into this marriage, and now look at where it's gotten you. Binalaan na kita noon. Sinabi ko mag-ingat ka kay Jairon. Sinabi mo pa na marami siyang tinatago. Hindi rin kita masisisi, pero tignan mo, niloko ka niya. Alam ko, nakinig sana ako, pero naisip ko kapag ibibigay ko lahat sa kanya ay magbabago siya. Nakita ko naman na naging tapat siya, pero hindi pala, at hindi ko alam kung paano siya haharapin." He slammed his fist on the table, startling me. "Paano ka magiging okay sa ganito, ha? Paano mo siya hanayaan? He doesn't deserve you. He never did." Pagod kong inangat siya ng tingin.